Amen. Praise the Lord. At sa mga oras po ito, tayo po darako na sa pinakamahalagang bahagi ng programa kung saan po ang pagkikinig at pag-aaral ng banal na salita ng ating malapay ng Jesus. Sa akin na po binibigay ang pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamamala Panginoon. God bless you po sa ating beloved MC, beloved Brother Paul. At minsan pa minamahal ako po malugod na bumabati po sa mga minamahal po natin mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi nyo kami binibitawan, minamahal, patuloy po kayong sumusubaybay sa ating pong banal na programa. At nagpapaabot din po ako ng pagbati sa mga minamahal natin mga kapatiran sa ibayong dagat. Mga webcast viewers natin, maligayang panonood dyan, maligayang pakikinig sa inyong mga lugar na kinilalagyan, maminamahal. At nagpapabutok po ako ng dobling paggalang sa ating beloved pastor, beloved evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family. Magandang gabi po at patuloy po natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At higit sa lahat, binibigay po natin ang pinakamatas na pagsamba, pinakamatas na pagpupuri, pagwalhati para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi naman manalangin po tayo upang minsan pa ay patuloy na kumilos ang kapangyarihan ng Diyos habang pinakikinggan niyo po ang kanyang banal na salita. Patuloy po namin inuulit sa inyo na ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy habang nakikinig po kayo ng kanyang mga banal na salita. Manalangin po muna tayo mga minamahal. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamalit, kasalanan, dakilang Diyos. Linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat dapat magdala ng banal sagradong salita, dakilang Diyos. Idinadalangin po namin, mahal Panginoon, kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, maging pagpapala sa lahat ng mga minamahal namin mga webcast viewers, mahal Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po na naabot ng gawain ito, mahal Panginoon, na taming sinasuwalat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Jesus. Amen and amen. Buksan po natin ang ating pambungad na talata, mga minamahal, kaya hindi dito sa Genesis chapter 3, verse 8. Dito po sa kalat ng Genesis, Kapitulo 3, ang talata ay 8. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. Amen. Amen. Maminamahal, ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating hiding from God. Hiding from God. Alam niyo po, maminamahal, ang pinakamalaking kamalian at isang malaking kamangmangan na ginagawa ng tao, maminamahal, sa harapan ng Diyos, yung pong pagtago. Pagtago, maminamahal, yung hiding from God, yung pagtatago sa Diyos. Kasi maminamahal, hindi man tayo pwedeng magtago sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang kadiliman at ang kaliwanagan ay pareho lang sa Kanya. Maging ang araw at ang gabi, sabi, lahat ng bagay ay hayag sa Diyos na ating pagsusulitan. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 13. Kaya dito po sa banal na kasulatan, maminamahal, bakit po natakot at nagtago ito pong si Adan at si Eva, ang ating mga ninuno, ang unang tao, maminamahal? Sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Genesis, maminamahal, kapitulo 3, talatang 6 hanggang 7, sila po ay nagkasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Nilabag nila yung utos na nakasulat sa Genesis chapter 2 verse 17. Ang sabi na nga, Genesis chapter 3 verse 6, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpakapanta sa tao, pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga ubad, at tumahi sila ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Yan po ang dahilan, maminamahal, sapagat ang utos ng mahal na Panginoon, sinabi ng Genesis chapter 2 verse 17, lahat ng mga punong kahoy ay kakainin mo. Pwede mong kainin.
Pero sabi sa punong kahoy na nakakaalam ng bunga, ng mabuti't masama ay wag mong kakainin sapagkat sa oras na ito'y kainin, ikaw ay mamamatay. Pero sabi ng Genesis chapter 3 verse 6 and verse 7 and 8, sabi rito, maminamahal, sila po ay pumitas at kumain at binigyan niya pa ang kanyang asawa. Sabi, ibinigyan din niya ang kanyang asawang kasama at sila'y kumain. Kaya sabi ng banal na salatan, mga minamahal, mula nang pumasok ang kasalanan sa isang tao ay natanggap po natin ang kasalanan ito. Ito po'y hereditary. Ito po yung mana na kasalanan na tinanggap natin kay Adan at kay Eva. Sabi ng Roma 5 talatang 12, mula nang pumasok ang kasalanan sa unang tao ay mga minamahal, naranasan din natin magkasalang lahat. At naranasan natin ang kamatayan sapagkat lahat ay nagkasala nga sa harapan ng Diyos. Basahin natin ng Roma 5 talatang 12. Dito po sa aklat po ng mga taga-Roma, Kapitulo 5, talatay 12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Amen. Yan po maminamahal, kaya po yung kasalanan po natin, lahat ng tao ay nagkasala. Ito po yung hereditary. Kaya nga sinabi, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya kung patuloy po tayo magtatago sa harapan ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, hindi po tayo makasusumpong ng biyaya sa harapan ng Diyos. Mananatili po tayong nasa ilalim ng kaparusahan ng Diyos. We are under the judgment of God. Kaya may mga lindol, mga minamahal. Kaya may mga malalakas na bagyo. Kaya maraming kalamidad. Sabi ng Isaiah 29 verse 6, kung idadagdag natin ito sa Isaiah 29 verse 6, dadalawin tayo ng Panginoon ng mga hukbo, ng mga malalakas na lindol. Dadalawin tayo ng mga malalakas na bagyo. Ng ipo-ipo at apoy mula sa langit. Sapagkat maminamahal, tayo po ay nasa ilalim. Nasa ilalim po, maminamahal, ng kahatulan ng Diyos. Nasa Isaias. Basahin po natin Isaias 29 verse 6. Dito po sa aklat po ng Isaias 29:6, sabi po dito sa Isaias 29:6, siya ay dadalawin ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kulog at ng lindol at ng malaking kaingay ng ipo-ipo at bagyo at ng liyab ng mamumugnaw na apoy. Amen. Siya'y dadalawin ng Panginoon ng mga hukbo sa pamagitan ng kulog, ng mga lindol, malalaking kaingay at ipo-ipo, mga bagyo, at liyab na namumugnaw na apoy. Yan po ang dahilan kung bakit, mga minamahal, marami pong kalamidad. Marami po tayong inaasahan, mga minamahal, na maraming mga trahedya at mga kalamidad magaganap sa mundo. Pero mga minamahal, people are still hiding from God. Ngayon, maminamahal, hinahanap tayo ng ating mahal na Panginoon. Hinahanap tayo ng Diyos, maminamahal, hindi para parusahan, hindi para sumbatan sa ating kasalanan, mga minamahal. Hinahanap tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Lucas Kapitulo 19 talatang 10, mga minamahal, tayo po'y hinahanap ng ating mahal na Panginoon para tayo iligtas. Naparito ang anak ng tao, maminamahal, para tayo po'y iligtas. Ang hanapin ang nawala. Tayo pong nawala sa presensya ng mahal na Panginoon. Tayo po, maminamahal, na bumagsak, maminamahal, sa kasalanan. Ngayon ay nananatiling hinahanap tayo ng mahal na Panginoon. Katulad ng paghanap ng mahal na Panginoon kay Adan at kay Eva. Ang sabi niya sa Genesis chapter 3 verse 8, mga minamahal, tinanong ng ating mahal na Panginoon si Adan at si Eva, sabi, nasaan kayo? Ang sabi rito, at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoon Diyos sa pagitan ng punong kahoy ng alamanan. Hinanap sila ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, hindi para sumbatan sa kasalanan, hindi para, maminamahal, patawan ng parusa. Ang gusto lang ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, ay aminin nila yung kanilang kasalanan, pero hindi nila inamin. Sila po, maminamahal, ay nagtago at ang ginawa pa nila, maminamahal, nagsisihan sila. Imbis na sila'y magsisi sa kalang kasalanan, sinisi, maminamahal, ni Eva yung ahas. Sinisi naman, maminamahal, na lalaki si Eva. Nagsisiyan sila, samantalang sinabi ng banal na kasulatan, ang Diyos, maminamahal, ay sagana sa pagpapatawad, si puspos ng kahabagan.
Kung tayo po'y hingi lamang ng tawad sa mahal na Panginoon, kung tayo po'y aamin sa ating mga kasalanan, sinabi ng Biblia, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating kasalanan. Pero sabi ng Biblia, people are still hiding from God. Ang tao patuloy na nagtatago sa Diyos, mga minamahal ko, sa pamagitan po, mga minamahal, ng pagdadailan. Kapag sila po, mga minamahal, ay dinadala mo sa gawain ng Diyos. Ang dami lang dinadailan. Tandaan po natin, mga minamahal, kaya tayo hinahanap ng Diyos, hindi para tayo sumbatan sa ating kasalanan. Kaya tayo hinahanap ng Diyos, mga minamahal, hindi para tayo po'y atulan sa ating mga kasalanan. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, na parito ang anak ng tao para hanapin at iligtas ang nawala. Hinahanap tayo para iligtas, sabi ng Lucas 19, talatang 10, at mamaya kung maidadagdag natin, mga minamahal, Isayas Kapitulo 1, talatang 18, mga minamahal, gusto niyang mga katwiran tayo sa Kanya. Mga twiran tayo sa Kanya. Bakit tayo lumalayo sa Diyos? Bakit tayo, mga minamahal, ayaw lumapit sa malapanon? Mga twiran tayo. Gusto niya, mga minamahal, kahit gaano kapula ang ating mga kasalanan, na matingkad na pula, mga minamahal, sabi ng Biblia, gagawin niyang isang maputi na katulad ng balahibo ng bagong paligong tupa, sabi ng Isayas 1:18. Basahin muna natin itong Lucas 19, talatang 10. Dito po sa Lucas chapter 19 verse 10. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Sa Isaias chapter 1 verse 18. Isaias 1:18, sabi dito sa 18, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Amen. Yan po, mga minamahal, ang dahilan. Bakit tayo hinahanap ng mahal na Panginoon? Hindi naman para tayo po'y sumbatan sa ating kasalanan. Hindi para tayo po, mga minamahal, ay patawan ng parusa. Ang Diyos ay puspos ng kahabagan, punong-puno ng pag-ibig. Naparito siya para iligtas tayo. Naparito siya para hanapin, mga minamahal, ang nawala. Yes. Ang sabi ng banal na kasulatan, magsiparito kayo ngayon, tayo mga katwiran. Sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong kasalanan ay maging tila mapula, magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat naging mapulang gaya na matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Pero sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, God always seeking sinners. Hanggang ngayon patuloy na hinahanap ng mahal na Panginoon ng bawat tao, mga minamahal. Seeking not to condemn, but to forgive and to save. Hindi para tayo hatulan at hindi para tayo po ay parusahan, kundi sinabi ng Biblia, mga minamahal, para tayo po, mga minamahal, ay iligtas. Para tayo po'y mapatawad sa ating mga kasalanan, para bigyan niya ng pagkakataon na mabuo muli ang ating magandang relasyon sa Kanya, na tayo'y anak niya, mga minamahal, at siya'y ama natin. Yun ang dahilan. Gusto niyang ibalik ang ating magandang relasyon. Pero sabi ng banal na kasulatan, God always hiding, but still we hiding from God. God always seeking sinners, but still we hiding from God. Patuloy tayong hinahanap ng mahal na Panginoon Diyos, pero patuloy na nagtatago ang mga tao. Paano tayo nagtatago sa harapan ng mahal na Panginoon? Ito po, mga minamahal, ang mga dahilan. Basahin po natin ng Lucas Kapitulo 14, talatang 16 hanggang 20. Mga minamahal, ito po'y talagang totoo. Mga minamahal, makikita nyo sa mga tao ngayon, kapag sila po'y iniimbitahan mo na maglingkod sa Diyos, iniimbitahan mo sa gawain ng Diyos, napakarami nilang dahilan. Ito po yung dahilan kung bakit, mga minamahal, patuloy na nagtatago ang tao sa harapan ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng mga pagdadahilan. Basahin po natin ang Lucas 14, 16 hanggang 20. Dito po sa kalat ng Lucas, Kapitulo 14, ang talatay 16 hanggang 20, 16. Datapwat sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. 17. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. 18. At silang lahat ay na parang iisa ay nangagpasimulang mga dahilan. Sa kanya ay sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tingnan, ipinamamanik ko sa iyo
na pagpaumanhinan mo ako. 19. Sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila ay subukin. Ipinamamani ko sa iyo na pagpamanhinan mo ako. 20. Sinabi ng iba, bago akong kasal. At kaya nga, hindi ako makaparoroon. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang realidad ng taong ngayon, maminamahal. Sabi ng banal na kasulatan, God always seeking sinners. Pero but still we hiding from God. Ang tao patuloy na nagtatago sa Diyos. Kapag sila po'y iniimbitahan mo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, iniimbitahan mo